Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Makibalita naman po tayo dito sa napipintong susunod na papasok pa sa natitirang slots dito sa paparating na FIDE World Chess Championship Candidates 2026. Ang nakikita po nila ay si Praggnanandhaa dahil sa kanyang kalamangan, leading siya so far sa FIDE Candidates Circuits points. Ayan, nakikita nyo po, ang layo ng gap niya kay Anish Giri at kay Nodirbek Abdusattorov. Si Giri, pasok na po sa candidates Si Abdusattorov naghahabol pa mga kamatyas. At itong si Praggnanandhaa leading. 4 months to go pa po bago mag-candidates. Nakikita nila na may secure spots na itong si Praggnanandhaa para papasok na po sa FIDE candidates. Naglaro siya dito sa London. Matapos mag-champion ni Abdusattorov sa round robin, siya naman po naglaro sa Open Division. Yun nga po, hinahabol niya yung FIDE circuit points Ayan, at 2 games po ang i-analyze natin. Kapupulutan natin ng aral dito against Grandmaster David Gavrilescu ng Romania. At mamaya po susunod natin ang laro naman niya versus Ukrainian Grandmaster. Ayan, bago tayo magsimula at mag-solve ng puzzle, shoutout ko muna ang EQ Prime kay Attorney Aldwin Alegre sa pagpapadala sa atin ng napakagandang polo shirt. Ayan po, ang ganda Kung kayo'y wala pa pong applications nito sa inyong mga cellphones, downloadable sa Play Store at sa App Store mga kamatyas. Ito po yung pagtatangkilik sa sarili nating movies. Ayan, kung may Netflix, meron din tayong AQ Prime. May pang-adult movies, meron din pong pang-kids movies, kaya manageable po ang pag-subscribe dito mga kamatyas. Kaya tangkilikin po natin ang sariling atin. AQ Prime, type nyo lang po, search nyo, downloadable sa Play Store and sa App Store. Napakaganda ng mga movies dito mga kamatyas. Talagang masasatisfy po kayo. Alright, at bago po natin simulan ang bakbakang pag-a-analyze ay sagutan muna natin ang puzzle na iniiwan sa atin ng Internet Chess Club araw-araw. Ito po yung sa ating last upload kahapon. Laro ni Magnus, It's White to Play. Grabe, congrats po sa mga nakakita ng brilliant rook sacrifice. Ang idea po kasi ng Queen D3, nakatreat na rin sa Knight, hanging yung Torre. Kinapture ngayon ng Black, pero ito ang napakalakas na continuation. May Knight G5 check, kasi po hindi pwedeng hindi papansinin yung sacrifice Knight. Pag umatras doon, imagine niyo po, may check doon, angat, and then kakapture ng Queen yung pawn, matchas pa rin. So kaya, kinapture na yung sacrifice Knight. Pero ito naman ang continuation. May capture, check, haharang ng bishop, only move, capture, matchas pa rin ang kinauwian. Napakaganda ng naging laro ni Magnus dito. At ito naman po, laro pa rin ni Magnus ang iiwan nating puzzle for today's video. Laro niya kay Alireza Firouzja. Dito po sa katatapos lang, nakaraan lang, Esports World Cup Final na ginanap sa Riyadh. Ano po ang ginawa ni Magnus dito? It's white to move mga kamatyas. Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Magandang pang training po ito. Ang link ng puzzle na ito makikita nyo lang din sa comment section at sa description ng ating video. Last na lang po mga kamatyas, hanggang ngayon na lang ang registration ng ating paraffol gamit ang ICC. Tapusin nyo lang ang 3 missions button na aking iniwan po nung nakaraan. Hanggang mamaya na lang po, Sunday, today, at sa Tuesday ang raffle draw. May chance kang manalo ng 100 GCash, 500 GCash, o kaya yung jackpot natin na 1,000 pesos GCash. Ayan, na-training ka na, may chance ka pang manalo ng GCash. Kaya tapusin nyo na po and i-upload nyo na sa Google Form na makikita nyo sa comment section below. Alright, ang ginawa dito ni Prag nag-E4, nag-E6 si Gavrilescu, French defense. Makunat yan. D5. Knight C3, Knight F6, pinasok po ang classical French, nag C5, pero dito nanibago ako. Usually po dito kasi ang ginagawa, mini-maintain ang sentro. Knight F3, Knight C6, Bishop E3, mini-maintain lang po yung D4. Pero, syempre, super grandmaster itong si Prag, matindi itong kain dyan, matindi ang preparasyon. Nag-Knight C6 muna si GM at binitin muna yung pawn C5 kasi anytime naman po, pwede naman bawiin yan anytime. A3, pang-abang. Pag kinapture ng bishop, baka ganunin lang no? Pero knight ang pinang-capture. Knight F3, bishop E7, develop para magkakasling na. Nag-bishop E3, develop lang din para wala na ring push na nakikita ko, parang may pang-ilang na push atake sa knight At nag-A6 lang, so para may balak mag-B5 mamaya, umatake sa queen side. At nag-queen dito lang, castling, and another unusual move itong tinira ni Praggnanandhaa. Ayan, long game po ang time control nito hindi rapid
Usually pag mga unusual, mga rapid, blitz, 'di ba? Nakikita natin sa opening. Pero dito long game. Tinira itong para sa akin risky kasi usually po ang king nagka-castling diyan sa king side pag ganitong classical approach. Grabe, queen side. Kaya naramdaman ni Gabrielescu, uy, diyan ka nag-castling ha, sigurado ka ha. B5, bobombahin kita sa queen side. Ayan na, may nagbabadyang atake. Pero nag-queen F2 lang. Pinatungan ng atake ang knight. Umatras lang. At nag-knight D4. Ayun, hinamon na yung knight. Tinanggap ang hamon ng exchange. At nag-F6. Ayun, para mapalambot ang very solid center ng puti. And makapag-produce din ng pressure sa F-file dahil ang queen ay nandyan po. Agad namang umiwas si Prag. Pampatibay na rin ng E5. Kinapture. Takes. At nag-bishop C5. Okay, gusto ni Gabrielescu alisin ang bishop kasi nakikita ko po pag nawala ang bishop, may posibilidad humina yung pawn E5 at matarget yan mamaya. So, kaya kailangan i-exchange yung dark square bishop. Pero inunahan ni Prag, kinapture, takes, at sinunda ng move B4 para atakihin ang knight na puwersa si Gabrielescu kung umatras ulit. And nag-develop na po, ayun, patungo sa king side para may pressure dyan. Dito ang medyo disadvantage lang sa position ni Gabrielescu, yung bishop niya bad. Natataklo ba ng sarili niyang pawns? Pagkakulay kasi niya yung nakapalibot na pawns, bad bishop yan eh. Nag-queen E7 muna. Pero teka muna mga kamatsas, ano? Bakit kaya hindi nag-queen C7? Para may atake na sa pawn E5, may atake pa sa knight C3. Hanging yung knight. Ito lang daw po ang gagawin, magku-queen H3. Ayun no. May threatening doon. So hindi pwedeng capturing lang yung knight. Capturing ng bishop and then maku-queenless. Yung tagus yung atake doon, ano? So may mga ganong traps na paparating. At ayun. So yan ang nakikita ko na magandang atake. At halimbawa, kung mag-H6 dito, bitin na rin kasi yung pawn E6. Okay, so yun po yung combo ng diskarte kapag nag-queen C7. Kaya pala ang ginawa ni GM Gabrielescu, nag-queen E7 siya muna para i-secure na yung pawn sa E6, atakihin man ng puti yun, isang H6 lang, walang bitin doon sa pawn E6. Nakuha po natin mga kamatsas. So yun ang purpose ng queen E7 to support the E6. At dito, nag-knight E2. Dahil wala nga pong magandang square, walang magandang gamit ang knight, gustong i-maneuver. Pwedeng papunta sa D4 or pwedeng papunta mamaya sa F4. Yan. So maneuvering, no? Paghahanap ng mas aktibong pwesto ng pyesa natin para sa ikagaganda pa. Nag-knight B6. Ayan na nga. Papasok na dito. Yan ang plano sa C4. At nag-rook HF1. Hinamo na ang tore. Nag-knight C4 pumasok na. Check. Kinapture na ang tore. Takes. At nag-knight D4. Okay, para yung tore ay maihatid na dyan. Maka-atake sa F-file. At nag-rook A7. Para kung mag-rook F1 man, ipangsasangga po yung tore. May pangsangga, no? May pang-neutral. Neutralize sa F-file pressure attack na gagawin ng puti. Pero dito, tanong muna natin. May libre kasing pawn sa A3. Bakit hindi kinain ng knight? Ano meron? Pag nag-knight takes A3 po, ito ang gagawin. Mag-rook F1 pa rin. At halimbawa, umiwas lang, queen E7, papasok yung knight. Grabe na palang panggugulong gagawin dyan. Tingnan nyo evaluation bar mga kamatsas. Oh. Pagpalagay natin mag-queen E8, may bishop H7. Check. Aba, tingnan natin. King takes H7, may queen H4 check. Ayun, understood na. Balik, may knight E7 check. Walang pupuntahan ang king at only move ay makipagsabayan na lang ng ganyan. And then, overwhelming advantage na po ang white. Kasi may queen eh. Check. Okay, balik tayo mga kamatsas ha. Check. Ayun pala yung combo nun. Malalim. Ayun kaya pala, hindi makapture-capture yung libreng pawn sa A3. Malalim ano. Ang ginawa na lang ni Gabrielescu, nag-rook A7. Nag-rook F1. Sinangga na nga. Takes. Queen H4, threat yung pawn H7 at may nakikita pa akong mga pasok-pasok doon. Nag G6 lang para ipang-block sa diagonal and then kinapture na po yung knight kasi talagang sobrang lakas na yan. Kakapture na yan mamaya talaga dyan. Takes and nag-check. Ayun. Okay. Kasi kung, eto po kasi, mangyari kung gaganon, kakapture na yata or magku-queen B6. Grabe yung bishop. Grabe ka bad bishop. Ano? Tingnan nyo po yung mga factors na nakikita nila. No? May bad piece ka lang. Ano na eh. Problema na eh.
O yan, kasi pag kinapture po ito, may check kasi dito, may bawi. Nag-king B2 muna si Prague para walang check dito na makukuha yung knight at gustong-gusto talagang makuha na ng buong walang abawi-bawi ang black at iniwas na yung bishop syempre. Bishop B7, nag-G4 iniwas muna, kumbaga lamang tiyan din yan, iniwas muna ni Prague. Nag-H6, nag-H4, Bishop D5, ayun no, inuubos ni Prague yung yung tempo G5, nako ito yung paparating na malakas. Yan ang nakikita ko diyan. Kain. Nag-King H7 para makaiwas po Queen F6, may chance pang makaiwas yung Queen. Nag-Queen F6 pa rin. Talagang ibinida na yung Queen na yan na paiwas si GM. Hindi pwedeng makipagsabayan. Kasi pag kinapture po yan, ito ang gagawin. E ang pangka-capture. And then pagpalagay natin na mag-E5 para makagalaw naman yung pass po na yan, gaganon lang. And simple lang po, gaganon, lalagay dyan, punta yung knight dyan, punta doon. Yung pawn sa F6, napaka-stable na. Yung king, pako na talaga, hindi makaka-activate yan dahil kababantay sa poproblemahing magkuqueen na F-pass pawn. Okay? Sementado na tawag natin dyan Kaya, inutakan pero hindi nautakan si GM Gabrielescu na makipag-queen to queen. Talagang pinilit sa kabila. At nag-King C3 lang, dinipensahan lang ang knight, nag-A5. Ayun, inatake na po para magkaroon ng bukas, gulo-gulo ang queen dyan. Kinain yung pawn B5. Uy, check dito. Check. Kinain muna, check. Kain ng king. Walang check, Queen E3, ipinasok na. Naku, grabe, bahala na. Check. At Chumek, gumanon. Check ulit, gumanon. Check. Ayun, iniba-iba. Hindi pwedeng paulit-ulit. Mati-threefold repetition. Check. Ayan, parang kumukuha ng tempo kung paanong tempo magandang gagawin Chumek ulit. Check. Ay, grabe naman yung journey ng queen. Long drive. Long drive, Ang ganda nung pasayaw-sayaw para mahuli. Ayun, at pagka Queen A7 check, resign si GM Gabrielescu. Nasayawan. Bakit po nag-resign? Ito po kasi mangyayari. Pag kain, walang kabuhay-buhay na ang black dito. For example, King F7, syempre ang layo ng king, di ba? Knight B5, King E7. Ano bang titira? A4 na ba? O kahit ito lang muna Yan lang muna kapag gumanon, A4 na. Tapos pagagapangin, wala na. Dadali na lang po yung pawn doon, lapit yung king, punta yung knight, kain yung, kahit mag C3 na lang muna para hindi na makapush yan. Ubus yan. Nako, isasacrifice na yung pawn dyan, tapos papasok yung king. Ang daming plano to win this position para sa white. Ang ganda, Ang ganda, napakalawak ng positional understanding ni Prague, especially sa endgame. Kaya 2700 Isa pang laban po mga kamatsas ang magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman at improvements. Ito po laban niya sa Grandmaster ng Ukraine. White pa rin dito si Pragnananda kontra sa veteranong Grandmaster ng Ukraine, Eldar Gazanov. Ayan, matagal ko nang nasusubaybayan. Bata pa lang ako. Nasusubaybayan ko na Nag-D4 si Prague, Knight F6 si Gazanov, C4, E6, Knight C3. Ayun. Queen's Gambit Exchange variation. Bishop G5. Naku. Isa rin po itong kumbaga sa matanda na itong opening na to. Panahon pa nila Kasparov to. No? Rook E8, Knight E2. Ito yung medyo unique sa akin. Usually po dito Knight F3 dinidevelop. Pero Knight E2, maraming sorpresa tong si Prague na preparasyon Castling, Knight F8, Queen C2, H6, natural naman yan. Hindi ka agad-agad ini-exchange ang bishop sa knight mga kamatsas Kung hindi naman madodouble pawn, wag nyong i-exchange basta-basta. Nag C6, A4, para pigilan. May B5 na paparating din kasi may mga ganun ako nakitang variation, gumaganon A5, pinantayan lang po. Kasi kung hindi papantayan yan, gaganon yan. Mangangain niya ng space sa queen side. Nag A5. F3, mag-E4. Yan naman ang idea ng knight GE2. Para maka F3 dahil wala nga po yung knight dyan and then maka E4. Imagine niyo napakaganda pag nagawa And nag knight E6. Rook D1, preparasyon lang po sa D file just in case mag E4 na mamaya hindi basta-basta mabagsakan ng pawn or hindi babagsak yung pawn sa D4. Nag B6 muna. Okay, preparasyon yata para i-develop ang light square bishop. Pwedeng i-exchange doon
Nag-King H1 at yan po ang novelty ni Prag dito dahil exactly sa posisyon na ito, H3 na ang nagawa dito. Yan. Nag-King H1, Bishop B7, nag-Bishop F5, Knight to G5 at dito nag-E4, binuo na ang sentro. G6, okay. Grabe. Teka muna. Kasi kung dito pupunta ang sagwa, kakainin lang ng knight, papangit, double pawn, ano? Parang only move itong kain dito. Takes and then ganun, para may atake doon. Grabe, ganda ng laban na to Nag-King F7 lang, dinipensahan lang po. Kasi talagang, halimbawa, mga kamatyas, hindi masindak ang black. Halimbawa, gumanon lang. Magda Knight F4 lang. Hindi pa pala kakapture ng queen yun. Knight F4 lang. Medyo malalim to. Positional sacrifice na masasabi, sabay kain lang doon. Positional sacrifice tapos may F4, F5, F6 ako nakikita. Grabe kalakas. Gagapang talaga mga kamatyas, no? So balik tayo. Kaya nag-King F7 na lang. Sinecure na lang dito ni Gasanov yung pawn niya sa G6. Pero nag-Knight F4. Tuloy pa rin sa pangbubulabog dyan sa G6. Rook G8, nakulitan na talaga. Dinipensahan ulit. At kinapture. Capture. Knight E4. Talagang nag-e-exhibition talaga itong si Prag, ano? Nag-e-exhibition? Knight E4, pasubol. Galing Nag-Bishop E7. Ayan. Tingnan natin ang hiwaga nito. Pag kinapture ng pawn, syempre, yan ang una natin tignan. Pag kinapture ng pawn, one piece down. May Queen Check. B3 check. Iwas natin. King G7, may takes. Oo, kitang-kita. Babagsak nga pala. May Knight E6 double mahuhuli Queen bawi na yung isang pyesa. Dito pa lang po bawi na isang pyesa. Tubo na ang puti ng malaki kasi yung king exposed na Tubong-tubo na tubong lugaw, ika nga. Yung pala threat doon, may ganun palang mga gulo-gulo. So, kung ito namang knight ang ipang-capture, F takes E4 lang. Grabe, daming baon, no? Palibre na naman yung bishop, tapos may capture doon. Yung king kasi, grabe. Grabe kasama ng pwesto ng king. Lalo na sa F5 na nandyan ang tore. Naku po, talagang pagkasama-sama ng itsura. Kaya pala pag Knight E4, ang ginawa na lang ni Gasanov, nasugsuang siya Bishop E7 lang Knight F2. Ayun, Knight F2. Dito naman pupunta. Naispatan yung H6, pupunta sa E5. Grabe naman kayaman ng mga ideas, no? Rich in ideas, Knight F2. Kita pa yon. Nag-Bishop D6, tineret ang Knight and Knight D3 muna, Queen D7, nag-F4, atake sa Knight, umatras, and Knight G4. Ayan na nga po, may Knight F6 double na paparating, may capture sa pawn double ulit, ang daming paparating, and nag-King G7, check muna, nag-King H7, at nag-F5. Ayan na po, binira na ng pasabog, at nag-Knight F8, pasok Bishop E5, papasok yung knight may double square clearance Okay, inagapan lang kasi tatalon yung knight double Kinain na, kain, may check doon. Grabing combo ng atake ni Prag King G8. Naku, grabe. Another brilliant sacrifice. Pinaglaruan lang si Gasanov. Ang lupit Kain. Hindi na. Nag-resign na po. Bakit po? Tingnan nyo, pag kinain ito, porsadong kainin, walang pupuntahan yung king, may check doon, iwi-windmill. Pagka gumanon, ay grabe, bugbog. Windmill check. Wala na, talo na. Bugbog talaga. Bugbogacious. Kahit na hindi ganyanin, mga kamatyas ang tira dito nakikita ng computer engine, Queen C1 pa gusto pang pahinugin Yan po. Threatening doon So, napakarami na pong winning ways. Yun nga lang yung evaluation bar kung minsan wala sa kondisyon. Ayaw na umangat, tapos na raw ang laban Pahinga na daw siya. Pero definitely, winning for white po ito. Ayan, at siya po ay nag-tied for champion. Okay, tatlo silang 7 points sa Swiss system na to. And then, malaki na naman yung points na nag-gain niya. Ayun, late yung evaluation bar late response. Umangat na, winning for white. Okay, so tingnan po natin si Praggnanandhaa ba ay secured na, pero nakikita ko po papasok na nga talaga siya. So ibig sabihin, isa na lang yung kulang.
sa 8 round robin sa FIDE candidates. Yan po nga abangan natin mga kamatyas. Okay? Muli po mga kamatyas at sana natuto kayo. Maraming salamat. And then download na po kayo ng app ng AQ Prime kung wala pa kayo. And then ganun din sa Internet Chess Club kung wala pa kayo, download na po kayo. And then sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, nakita ko po sa analytics marami pang nanonood na hindi pa nakakapag-subscribe. Baka nakalimutan lang, subscribe this channel and click notification bell all para mag-notify po sa inyo yung bawat upload videos natin mga kamatyas. At sa mga gusto pong sumali sa ating year-end tournament Kamatyas Edition na gaganapin po natin around Cavite and Manila, finalize po namin bukas or sa Tuesday, meron na po tayong venue. Habol pa po kayo, may slots pa dahil 500 nga po ang kailangan natin. Meron pa mga kamatyas. Post ko na lang din po ang Google Forms sa comment section at sa description para makapag-register po kayo. Just comply po, kumpletuhin nyo lang yung details ng registration and then pasok na po kayo. Habol pa kayo mga kamatyas, meron pa tayong ilang slots na kinakailangan sa bawat divisions. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.